Pero dito, sigurado ako na iisa ang pangunahing tanong ng lahat. Inanunsyo ni Donald Trump ang pagharang sa Strait of Hormuz. At bakit kailangan harangin ng Estados Unidos ng Amerika ang Strait of Hormuz kung ito ay naharang na ng Iran? Dagdag pa, higit itong makakaapekto sa mga bansa sa Persian Gulf. Ano ba ang layunin ng ganitong pagharang at ano ang posibleng epekto nito? Interesante yan, pag-usapan natin na yon. Sa totoo lang, technical na hindi talaga sarado ang kipot ng Hormuz. Dahan-dahang pinapadaan ng Iran ang ilang mga tanker kapalit ng bayad na umaabot hanggang $2 milyong bawat barko. At ang mahalaga pa rito, buong panahon ng digmaan ay sinigurado ng Iran na malaya pa ring nakakalabas at nakakapasok ang kanilang langis sa rehiyon at pabalik. Ibig sabihin, nagpatuloy pa rin ang Iran sa pakikipagkalakalan ng langis. Ang punto, nilikha ng Iran ang sitwasyon na siya lang ang pwedeng magbenta ng langis, habang ang ibang bansa sa Persian Gulf ay hindi kayang ibenta ang sarili nilang langis. Dito rin pumasok si Donald Trump at inalis niya ang mga sanksyon sa langis ng Iran sa kasagsagan mismo ng digmaan. Sa huli, habang may digmaan, napataas ng Iran ang supply ng kanilang langis ng 100,000 bariles kada araw at umabot sila sa halos 2 milyong bariles bawat araw. Kaya kung isinara ni Trump ang Strait of Hormuz, maaari niyang maputol ang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng Iran. Ito ang pamamaraang pampresyon na hanggang ngayon ay hindi pa naglalakas loob gamitin ng administrasyon ni Trump. Ang pagsasara ng kipot kahit para sa langis ng Iran lang ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis at gasolina sa mundo. Dahil kahit ano paman, ang langis ng Iran ay tumutugon pa rin sa bahagi ng pangangailangan sa mundo. Iyan ang dahilan kung bakit pinapayagan ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang mga tangkay ng Iran na dumaan sa rehiyong ito. Nagbubulag-bulagan ang mga Amerikano sa katotohanang hindi lang ipinagpapatuloy, kundi lalo pang pinapalawak ng Iran ang kalakalan ng langis sa digmaan. Uulitin ko kasi inalis din ni Trump ang parusa sa kanila. At anumang langis na inilalabas mula sa rehiyon sa ngayon ay maaaring kahit papano ay makatulong na mapigilan ang pagtaas ng presyo ng langis. At yon ang parang naging plano. Ang administrasyon ni Trump, paalala ko lang, ay nag-block ng pagbebenta ng langis ng Iran mula noong 2018 nang umatras sila sa kasunduang nuklear ng Iran. Ang desisyon ni Donald Trump na alisin ng mga parusa laban sa langis ng Iran noong nakaraang buwan muli sa gitna ng digmaan ay nagpalaya ng malaking dami ng langis. Iyan ay 140 milyong bariles ayon yan sa opisyal na datos. Ayon sa US Energy Information Administration, sapat lang ito para matugunan ang pandaigdigang pangangailangan sa langis sa loob ng 1.5 araw. Inuulit ko, buong mundo yon. Ngunit nagdulot ng kabaliktarang epekto ang desisyon ni Trump. Ang pagtanggal ng mga sanksyon ay nagbigay daan sa Iran na maibenta ang dati ng nasa ilalim ng mga sanksyon nilang langis para pondohan ang digmaan laban kanino? Estados Unidos ng Amerika at ang kanilang mga kaalyado. Malaki ang kinikita ng Iran dahil na ibebenta nila ang langis ng mas mataas ng ilang dolyar kaysa presyo ng Brent. Ganyan talaga ang digmaan. Ibig sabihin, si Trump ang nagsimula ng digmaan at nagdulot ng krisis sa langis. Ano ang ginawa niya para maresolba ito? Inalis niya ang mga parusa sa kalaban na hindi pa nagawa kahit bago ang digmaan. Bukod pa ron, tulad ng naalala ninyo, desperadong sinubukan ni Trump ayusin ang sitwasyon sa oil market kaya inalis niya ang parusa sa langis ng Russia. Dito nagsimula ang delikadong sandali. Sa totoo lang, nag-expire noong Abril 11 ang pansamantalang pagtanggal ng parusa sa langis ng Russia gaya ng alam ninyo. Pero hanggang sa kasalukuyang sandali, hanggang sa oras ng pagre-record ng episode na ito, hindi pa rin nag-aanunsyo ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos kung palalawigin ba nila ang pagtanggal ng mga parusa sa langis ng Russia o hindi. Dahil dati ay nabanggit ni Trump na sa prinsipyo ay hindi naman nila balak ibalik ang mga parusa. Sabi niya, tinanggal na namin ang mga parusa sa langis ng Russia sa dagat at malamang hindi na ito ibabalik. Sa website ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos, wala pang update na yon. Ayon sa mga impormasyong galing sa loob, sina Donald Trump at ang kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos na si Scott Bessent ay nagkasundo na palawigin pa ang pagtanggal ng mga parusa noong ika-9 ng Abril. Kadalasan, ang administrasyon ni Trump ay gumagawa ng ganitong mga desisyon sa technical na pag-update ng mga pangkalahatang lisensya sa website ng US Treasury imbes na malalakas na anunsyo ng presidente. Palihim ito. Ito ay nakakatulong maiwasan ang labis na kritisismo sa pakikipagsabuatan sa Kremlin. Madalas, ilang araw pa bago malaman ng mamamahayag kung pinalawig o hindi.
At saka, kumbaga, wag nating kalimutan na ang mga ganitong lisensya ay ina-update sa mga araw ng trabaho at ngayon ay linggo at Pasko pa ng mga Ortodokso kaya malamang sa Lunes pa talaga mapapalawig ang lisensyang ito. Pinakamahalaga, patuloy pa rin bumibili ng langis mula Russia ang mga trader at malalaking importer tulad sa India. Kampante sila na nakuha na nila ang berdeng ilaw mula sa Washington at hindi ito mawawala sa mga susunod na araw. Kung haharangin ni Trump ang supply ng langis ng Iran, tiyak na palalawigin niya ang pagtanggal ng parusa sa Russia para makatulong sa pagpigil ng pagtaas ng presyo. At ngayon, ika-12 ng Abril, tiniyak ni Trump na kapag natapos na ang digmaan, agad na babalik sa antas bago ang digmaan ng presyo ng gasolina. Sabi niya, ganun daw talaga. Kasi kalingan yan, hindi ko na pala alalimin. Pero sabi ng mga ekonomista, hindi ganyan gumagana yon. Sa kasamaang palad, kahit matapos ang digmaan at mabuksan ang kipot ng Hormuz, matagal pa rin ang pagbangon. Sa pagharang sa kipot ng Hormuz, milalagay ni Trump sa panganib ang pagtaas ng presyo ng langis at gas para mapalakas ang presyon sa Iran at mapatigil ang digmaan. At dito, gusto kong irekomenda na panuurin ninyo ang aking episode kahapon kung saan agad kong sinabi na ang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa Pakistan ay isa lamang pagtatakip para sa mas malawak na operasyong militar na ngayon ay nangyayari na. Sa ngayon, sinisiguro ni Trump na magpapadala ang Estados Unidos at ibang bansa ng mga minesweeper sa kipot ng Hormuz para alisin ang mga minang inilagay ng Iran. Narito ang CP. Mayroon tayong mga minesweeper doon. Sa ngayon, mayroon tayong mga high-tech na underwater minesweeper, ang pinakamoderno at pinakamahusay, pero bumibili rin tayo ng mas tradisyonal na mga minesweeper. Sa pagkakaalam ko, magpapadala rin ng mga minesweeper ang United Kingdom at ilang bansang Europeo doon. At sinisiguro ni Trump na ngayon ng mga bansa sa Persian Gulf tulad ng Saudi Arabia, Qatar, Kuwait at Bahrain ay masasabi natin mas malapit na ngayon. At ngayon, napipilitan na talaga silang makisangkot sa digmaan dahil nasa interes nila na mabuksan muli ang kipot. CP, oo nga! Masasabi nating mas malapit ang estado ng Persian Gulf, kaya maaring kailangan talaga nila itong gawin. Pero alam mo, pwede naman sana silang umiwas. Pero nagkamali ang Iran, nagsimulang paputukan sila ng mga misail. Ito ay isang interesting na pahiwatig na malamang ay may mga negosasyon na nangyayari para halimbawa, ang United Arab Emirates o Saudi Arabia ay sumali sa digmaan laban sa Iran kahit papaano para mabuksan muli ang Strait of Hormuz. Pero ang isa pang mahalaga, sa oras ng pag-record ng episode na ito, ayon sa datos ng kumpanyang Vortex na nagmo-monitor ng mga barko, 2 lang na wala mang oil tanker na papunta sana sa Strait of Hormuz ang bumalik o nag-U-turn. Matapos malaman nung linggo na bigong magkasundo ang Estados Unidos at Iran sa pangmatagalang kasunduang pangkapayapaan na nagpapahiwatig na sa ngayon na nanatili pa rin kontrolado ang Strait of Hormuz. Tingnan natin kung ano ang gagawin ni Donald Trump dahil ang mga Democrat sa Amerika, sa totoo lang, hindi nila maintindihan ang estrateya. Ano ba ang lohika? Ano ba ang ideya? Ibig sabihin, ano ang susunod? Kaya mabilis ng Estados Unidos i-block ang Strait of Hormuz sa lahat. Hindi na makakapagkalakalan ng Iran, pero sino ang nakakaalam kung gaano katibay ito? Paano bubuksan ang kipot? Sa ngayon, 2 panig na at pareho nilang binablock ito. Paano nga ba ito bubuksan? Yan ang tanong na bukas pa rin. Dito muna ako titigil. I-share ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto niyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon o magbayad para sa subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.